Kasalukuyang nakatenga ang ilang parte ng ginagawang kalsada na magdudugtong sa Cannon Road at Luacan Proper Barangay sa Baguio City o mas kilala bilang Great Wall of Luacan. Mula 2020 hanggang 2025, aabot na sa higit 376 million pesos ang pondo para rito. Ang kontraktor, Goldrich Constructions and Trading. Karoon kami ng consultation doon is para sa continuation ng project doon na mapunduhan for year 2026. Ang project na yun is for 2026, dadaan pa ng mga proseso. Ang proyekto, target na maibsan di umano ang trapiko mula Cannon Road patungong Baguio City. Ang problema, makipot ang daan pagdating sa bungad ng sitio Ongasan na siyang magiging entrance o exit sa naturang bypass road. Kaya't posibleng mas magdulot ito ng trapiko. Hindi kumbinsido ang city government doon sa reason na yun kasi hindi naman masyadong traffic usually sa Cannon Road. Tas yan nga, sa nasabi niyo kanina, lalong magkaka-traffic dahil yung iba mag-shortcut dyan. At saka yung may portions dyan na masikip. Parang ilang years na yan eh. Hanggang ngayon, ilang taon na yan. Parang 5 years na yata, more or less. Parang gano'n, wala pa, hindi nabubuksan. Kini-question din ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang proyekto. Hindi pa nila natapos. Dapat abot pa yun hanggang doon sa yung malapit sa airport. Kasali yun eh. Pero kita mo, ang kitid-kitid doon eh. Kaya nga nakapagtataka, isa yan sa mga tinanong ko nga eh. What is the purpose of that? Tinanong ko yan during the RDC meeting eh. Tinanong ko si RD Tanggol dyan eh. Pati siya hindi niya ma-explain eh. Ang sabi lang niya, kasi nagkakaroon ng traffic daw dito sa Sabi ko, I was born here. There was never a traffic issue dyan sa magmula sa airport, pababaan ng yung natin existing na kalsada dyan. May ibang motibo raw ang pagtatayo rito. May underlying motive pa yan. Bakit naglagay bigla ng kalsada doon? Shortcut sa Cannon. Ewan ko, paano? Sinong gagamit nun? Kalokohan yun kung yun ang sinabi nilang shortcut. Ayon sa alkalde, under investigation daw ng LGU Baguio ang proyekto. Posible ring mag-file ang LGU ng kaso laban sa kontraktor at DPWH District Engineering Office dahil dito. Samantala, tungkol sa usapin ng hindi pa nababayarang mga natamaang ancestral land sa road right-of-way, magpapatawag daw ang Barangay Luacan Proper ng pagpupulong, kasama ang Goldrich Constructions and Trading na siyang kontraktor ng proyekto at DPWH DEO. Sinubukan naming makuha ang pahayag ng District Engineering Office pero hindi raw sila maaaring magbigay ng pahayag. Dahil na rin sa memo galing kay DPWH Secretary Vince Dizon. Randy Guzman, RNG News, Baguio City.